United Nation dress ni Inday na puno ng kulay sa Philippines underwater naman nga ang gagawin ko ngayong susuotin niya. Huy! May nilitan kasi akong dress dito na di na magkasya sa akin at ito nga yung gagawin kong base sa makoloreteng dress niya. Buti at meron nga akong tagapagmana sa mga nililitan kong mga damit at nang di masayang. Malaki pa nga ito kay Inday kaya ginupit ko siya into tube style at tinahi yung part na ginupitan ko para di mag-run nga yung tela. Tapos sinabit ko ulit dito sa manikin na kasing katawan ni Inday. At ginupit ko nga yung palda dito sa may gitna for mema design lang. Huy! Sunod naman ay magdidikit nga ako ng orange ribbon dito sa front ng kanyang dress hanggang sa gilid. Tapos parehas lang din dito sa kabila. Pinapairal ko lang ang imahinasyon ko sa gagawin kong dress na ito. At habang ginagawa, iniisip ko yung mga colorful corals and flowers sa ilalim ng dagat. Pati body scrub nga sa banyo namin ay nadamay pa sa kaaniknikan design ko. Huy! Tapos, yung pinagputulan ko nga sa kanyang palda ay gagamitin ko naman nga panabit dito sa kanyang shoulder. Bumili na rin pala ako ng ganitong klase na body scrub na mas madami akong magagawa at magagamit. Pinaghihiwalay-hiwalay ko lang nga ito isa-isa para makagawa nga ako ng marami. Saka naman nga umpisahan na magdikit sa kanyang dress. Kasama sa kulay, itong mga colorful plastic bags. Gugupitin ko lang din nga dahil gagawa tayo ng mga flowers. Ito nga yung mga naisip ko na magaan lang na materials na possible ilagay at bulky kong titignan. Plus, kayang irampa ng 4 years old na Inday kahit nasa galaan pa yan. At the same time, naka-low budget pa. Ay, for the go. Kung isa ka rin nga sa nanay na nag-iisip na ang gastos para lang magkaroon ng magandang dress ang anak, kung meron naman na nga sa bahay na di na nasusuot natin, pwede natin i-renovate yan. Dahil kung kaya ko, ay mas kayang-kaya din yan ng mga nanay na tulad ko. Uy! Pagkatapos ko magawa ang supot na bulaklak, unti-unti ko nang idinikit dito sa dress at nagdagdag muna ako ng paribo na nakasabit dito sa kanyang palda. Pati itong makukulay na net scrub. Glue stick lang din nga ang gamit ko sa pagdikit at so far makapit naman nga siya sa tela. Dikit lang nga ako kung saan-saan. Maya-maya lang ay naghanap nga ako ng mga laruan ni Inday kung may makita ba ako mga fish toys dito na pwede ko nga idikit doon sa kanyang damit. Tapos pahinga muna nga ako habang umiinom nga nitong barley para gis with spirulina. Sa dami kong ginagawa, isa nga ito sa nakatulong sa akin na pagaanin lagi ang araw ko. Sarap sa pakiramdam, laking ginhawa talaga, lalo na marami tayong magagawa sa buong mag-araw. Huy! Pwede ito sa mga high blood, constipated, at may PCOS, pang overall health siya. Sa 395, may 100 grams na, 40 to 50 glass pa ang natitimpla sa isang pa. Go! Sa pangalawang araw na pagdidikit, pinagapang ko na nga ang toy scrub ni Inday dito sa kanyang dress. Huy! At add pa nga ako ng mga colorful net for more kaaniknikan design lang. Saka naman nga unti-unti magdidikit ng mga plastic flowers. At dagdag rin nga ako ng blue ribbon na ididikit ko naman nga ito dito sa may likod. Kasabay sa mga kaaniknikan ay maglalagay naman nga ako ng ganito. Ginupit-gupit ko lang nga ito tapos idinikit dito kung saan-saan na parang sea urchins nga kung titignan. Huy! At habang pinagmamasdan ko, paunti-unti ko nakikita na ang ganda ng dress. May artificial flower din nga ako dito sa bahay at naisipan ko nga ilagay ko na rin nga dito sa damit para mas ma-emphasize nga ang pa-color flower sa dress ni Inday. At magsabit pa nga ng mga pa-confetti na paganito. At di pa nga ako nakontento, nagdagdag pa nga ng pasabit-sabit. Huy! May nakita rin nga ako sa toys ni Inday na maliliit na foam ball na dagdag kaaniknikan sa harapan ng damit. Hanggang sa natapos ko na rin nga gawin ang Philippines Under the Sea dress ni Inday na puno ng kulay. Di mapagkakamala na ganitong dress ko ito to Inday colorful dress. Ay, for the go! Sa part 2 na nga ang paggawa nga ng headpiece niya at pagsuot nito kay Inday.